Okay guys, madalas bang tumitigas yung coffee powder niyo sa loob ng inyong coffee window machine? So may naisip akong paraan. Ito, maglalagay tayo ng isang bulb na pang ref na automatic on and off siya. Ilalagay natin doon banda sa lalagyan ng kanyang powder. Kasi yung ibang coffee window machine, meron na silang built-in na heater na parang stick sa lalim na umiinit siya para yung powder nila sa loob is hindi tumigas. Yung sa atin is automatic on and off rin. Isang bulb lang ng pang ref, ilalagay natin sa loob, itatap natin doon sa likod ng kanyang water heater para automatic on and off siya. So ganito na siya gawin. Let's go, tuturo ko sa inyo. So bago natin simulan, tatanggalin ko muna yung coffee window machine natin dyan sa kanyang stand or cage. So tanggalin natin yung lock para matiklop natin tong kanyang bubong. So para maangat natin to. At sakto lang din, wala na siyang tubig para mag-refill din tayo. Ganyan. So kung hindi mo kasi bubuksan yung lock natin, hindi din bubukas tong bubong niya. So ganito na lang siya tatanggalin. So madali lang siyang i-refill. Pero mamaya, kailangan na natin itong buksan. Ayan. Ano siya dito? Ito yung ginawa kong cage niya. So tatanggalin na natin yung coffee window. Okay. Okay, so una natin gawin is bubuksan natin siya at kailangan natin ng ganitong wire. So, pwede naman ganitong bulb pero sobrang laki kasi nito. Ang wattage niya, 40 watts. Ang kailangan lang natin dito, at least 10 watts lang siya. Ayan, so meron pa akong isang spare sa ref namin na ilaw. So, mapibili naman to sa mga handyman or mga any hardware dyan na malapit sa inyo. So, kailangan natin ng itong receptacle. Kung wala kayong receptacle, pwede na siyang ihinang. Magpaturo lang kayo dyan. Ihina siya at itali dito ang isang wire. Ito yung isang wire, ito naman yung isang wire. So, kailangan muna natin isuksok dito yung wire. Kasi, dito tayo maglalagay ng ilaw sa loob. Ayan. Para medyo mainit sa loob at hindi titigas yung ating powder. So, gumawa lang ako ng pirasong kahoy para madikitin ko siya dito. So, wag kayong gumamit ng mga glue stick or any glue stick na mga malalambot kasi pag iinit na yung bulb natin, malulusaw siya. So, ito yung nakita kong paraan para matakpan to. Kasi kuryente kasi to. So, kailangan ganyan ninyo siya. Katapos niyan, pwede naman tayo wire. Tali nyo lang tayo wire dito. Tapos, tatanggalin nyo itong isa. Luwagan nyo itong isa. So, screw ko muna siya. Tapos, lagyan natin ng tayo wire dito. Tapos, ikutin natin dito gamit ang long nose plier. At, i-clip natin dito. Magiging ganyan siya. So, ayan siya. Ilalagay na lang natin dyan sa taas. Ganyan. So, diskarte na kayo. Kung nahihirapan kayo, pwede naman nansag or devcon. Para dikit siya, lagyan nyo muna ng duct tape. Idikit nyo siya dito, tapos lagyan nyo siya ng duct tape. Para pag matuyo na, tatanggalin nyo na lang yung tape. Make sure nyo lang na matakpan nyo dito sa likod kasi may kuryente po siya, yung dalawang screw. Kaya install ko lang siya, tapos doon na tayo sa likod. Itatap na lang natin tong dalawang dulo. Doon sa mismong water heater niya para automatic siya mag-on and off. Tapos na yung ating tutorial. Ganun na siya kadali. So, pagkatapos ito, tuturuan ko kayo kung saan ito itatap. Wala po itong positive, negative. Basta kuryente, wala po yung positive at negative. Diretso na po yan, magkabaliktaran pwede. Ayan, nalagay ko na at napinturahan ko na din. So, doon na tayo sa likod. Bubuksan natin to. Ito na lang yung napakadali. Bubuksan lang natin to para matanggal natin siya at matap na natin yung dalawang wire. Ayan, so tatanggalin nyo lang yung tatlong hose na yan at isang socket ng blower. Ayan. Ayan. Ito tayo magtatap ng wire ngayon. Water heater niya. Ayan, sa ilalim yung dalawa na yan. Okay, so ito yung dalawang wire ngayon sa ilaw. Dito natin siya i-splice. Kahit saan dyan, magkabaliktaran yan siya. Walang ibang socket yan. Make sure nyo lang i-unplug yung coffee window ninyo. So, hugutin natin siya. Then, make sure na pagbalik nyo mamaya, i-press nyo itong konti ng plies para masikip siya dyan sa socket. Kasi pag luluwag to, masusunog siya. Kagaya nito, napalitan ko na. Kasi lumuwag siya. Nag-brittle siya doon sa loob. Kailangan mahigpit. Tatapon na natin itong dalawang wire. At natapan natin yung dalawang wire sa ilaw. I-tape na lang natin siya.
Ayan, na-tape na natin. Ibalik na natin siya dito. Okay, so naglagay lang din ako ng twist in tie para hindi siya didikit dyan. Kasi iinit to. Kailangan kasi yung mga wire dito is heat proof. Kaya meron siyang ganyang takip ko. Parang tela. So tapos na natin siyang natap at i-double check na lang natin kung mahigpit ba yung mga socket. So since nagbaklas na lang man din tayo, kailangan natin siyang i-check kung mahigpit ba. So okay lang yan kasi kaka-maintenance ko lang yan at ibabalik ko na siya at i-test na natin. Okay, bago ko muna siya takpan, test muna natin. Baka may palya yung wire kasi luma na yan. Ayun. Tapos kusa yan siya mag-off. Pwede din po ilaw ng yung mga lead, nakasanay nating lead. Pwede naman siya kasi magbigay din siya ng init sa loob. So mag-off yan siya automatic pagdating dito ng 85 degrees Celsius. So check ko lang muna kung di ba siya tatama. So sakto lang, pero kailangan ko pa siyang i-bend konti ng ganyan. Maganda dito sa tower, kaya napili ko siya kasi flexible siya. Kung gusto mo kung anong position, pwede. So antayin lang natin na mag-automatic off pagdating ng 85 degrees Celsius. Ayan po, 84 na po siya. So kailangan nyo pong i-tape yun. Nag-off na po siya. So pag 85, automatic na po siya mag-off. Kada under po ng water heater natin. So nga pala, i-tape nyo pala itong ating gilid na nakikita nyo yan para iwas po ground. Kailangan nyo siyang lagyan ng electrical tape, yung branded po, 3M or duct tape. Kasi meron po yan siyang ground na 110. Pag natsamba po na line yung, ayan o, may ground po yan, baka masagi pa ng kamay ninyo. So safety tips lang po, huwag po scotch tape kasi umiinit o. So hindi naman siya gaano mainit. Pero mas maganda, lagyan nyo lang siya ng duct tape or electrical tape. Meron ito ganito yung duct tape. Oh. So okay, so additional tips ko na rin para di pumaho yung bendo ninyo. Gaya nito. Lagyan natin siya ng powder. Ginagamit natin sa panglaba. Konti lang. Tapos medyo dapat basa yung ating basahan at konting fabric conditioner. Yan. Kasi yung iba pag kumukuha ng kape, hindi pa tapos umaagos yung tubig, kinukuha na nila. Kaya nababasa dito. At yung iba may halong kape at bumabaho yung amoy. Yan o, bango. So, nagtatanong yung misis ko kung hindi ba siya naka-apekto sa kape, hindi naman po. Noon pa, ganyan na yung ginagawa ko sa coffee blender na to. Lumuluma na lang siya pero hindi naman siya umi-epekto sa kape. So, ganun lang. Tapos medyo basa dapat to. Para pag mag-overflow yung kanilang kape or hindi pa tapos kinuha na nila, umaagos pa yung tubig, wala siyang mabahong amoy na nabubulok. So, yun. Balik na natin siya doon at ito yung kanyang mga powder. Okay, so nabalik na natin. Magre-refill na tayo ngayon ng tubig. So, kailangan natin siya buksan para maangat natin yung bubong. So, sa isang lock nito, kasama na yung bubong. Yan. Hindi yan siya diretso kasi meron yan siyang chain. Ngayon, lagyan na natin to. Ma-advise ko dyan sa mga nagre-refill, flowing lang or mineral yung refill ninyo. Kasi aside sa nag-iiba ang lasa pag tap water o sa gripo, malayo din sa lime scale. Dahil sa chlorine, yun ang pansin ko sa mga tap water. Kaya nagpo-pour siya ng bara. So ito, tatanggalin na natin to para magbukas siya. Yan. Ang purpose kasi nitong bubong na to is natatanggal din to. At para iwas sa trip. Kasi may maglagay ng mga kung ano-ano dyan. Meron yan siyang kandado sana dito. Hindi ko na nilagyan kasi mabubuting tao naman yung mga kapitbahay ko dito. Goods. So yan po siya. At yun, kusa na siyang nag-off. So para iwas po siya at tigas ng ating mga powder sa loob. Again, yung iba kasi is may built-in heater na sa ilalim. Kaya nag-iinit yung powder at hindi siya lumalamig or nagtitigas yung ating sugar. Na-tape na rin natin at ganun lang po siya kadali. Sana nasundan nyo yung video tutorial natin. By the way, location ko nga pala ulit is Ricky Neutron sa Google Map.
dito sa Turil, Davao City. At Ricky Newton din po sa YouTube para sa iba't iba mga tips and repair nito ating coffee vending machine at iba pang mga mixed content, tutorials, and reviews. So maraming salamat and stay safe po sa lahat.